Sabi ng defense team sa ICC, yung Philippine government has no objection to Duterte's possible interim release. Ginamit mga kababayan ni Atty. Kaufman yung naging statement ni Jose Castro. Sabi kasi ni Jose Castro, kung ano po ang magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan to any conditions for interim release. A possibility now contemplated without objection by the government of the Republic of the Philippines, which surrendered Mr. Duterte to the International Criminal Court. The 4-page document read, or pag pabor, hindi man po parte ng kaso, ang pwedeng kumontra niyan mga kababayan, siyempre, yung abogado, yung prosecution, ginagamit po sa propaganda nila. Tapos ito na yung pinapakalat ng mga minions, Cebu Flash Report, breaking news. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi ni Kaufman mga kababayan, yung Philippine government daw, walang objection sa possible interim release ni Digong. Sabi ng defense team sa ICC, yung Philippine government has no objection to Duterte's possible interim release. Ginamit mga kababayan ni Atty. Kaufman yung naging statement ni Jose Castro. Sabi kasi ni Jose Castro, kung ano po ang magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan ng Pamalang Marcos Jr. Biglang ininterpret po ni Atty. Kaufman na walang objection yung Philippine government para magamit niya na argumento mga kababayan sa file ng request sa ICC para sa interim release ni Digong. Yan niya Mr. Maravillas, tama yung sinabi ni Kaufman. Nag-fabricate lang siya po ng kwento. Unang-una, yung Philippine government po, tama yung statement ni Atty. Claire Castro, irerespeto yung ICC kung ano ang desisyon. Unang-una mga kababayan, wala mang kinalaman at influence yung Philippine government sa desisyon ng ICC. Parang yun dito po sa atin, sa Supreme Court. Wala mang influensya sa Supreme Court ang ating gobyerno. Independent po yung judiciary, lalo na po sa ICC. Ngayon, nag-fabricate ng kwento itong si Kaufman. Walang objection yung Philippine government. Siyempre, walang objection kasi wala man tayong influensya. Kahit mag-object tayo, hindi man pakikinggan ng ICC judges. Wala sa ating not within our power or influence. Tama po? But anyway, bigay ko sa inyo kung ano yung kwento rito. Sabi dito, the camp of former President Rodrigo Duterte has informed the pre-trial chamber of the International Criminal Court that the Philippine government has no objection to the possibility of the former chief executive's interim release to a third country. In a filing on Friday, September 26, Duterte's counsel Nicholas Kaufman cited the comments made by Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro about respecting whatever the ICC's decision will be. This agreement is proffered by counsel who was formally instructed by Mr. Duterte to do all possible to ensure his interim release in the full understanding that it will apply to any conditions for interim release. A possibility now contemplated without objection by the government of the Republic of the Philippines, which surrendered Mr. Duterte to the International Criminal Court. The 4-page document read, the document included Castro's remarks about Vice President Sara Duterte's recent travels abroad and her statement that the third country has already agreed to host her father under temporary release from the ICC. Sabi kasi ni Jose Castro, her constant travels niya have borne fruit. So, if this is good news for them and whatever the decision of the International Criminal Court, the government of President Ferdinand Marcos Jr. will accept it. Tama naman po yung statement ni Jose Castro. Unang-una, yung Philippine government is not a party sa kaso. Kasi po yung kasong crimes against humanity, ang nag-file yan, mga kababayan, yung mga pribadong complainants, the families, surviving families ng mga biktima ng crimes against humanity. Kumbaga,
yung papel ng ating gobyerno, ayon, yung pag-surrender, pag-deliver sa dahig, kasi may obligasyon tayo sa Interpol. At siyempre, pag-secure ng witness. Kasi yung mga testigo po, mga Filipino to, so may obligasyon tayo. It is our moral responsibility. And parte ng trabaho ng gobyerno, ng DOJ, na i-secure yung mga testigo. Ngayon, ginamit yung argumentong yon, yung statement ni... Iwan ko kung ano magiging reaction nito. Baka magpalabas mamaya ng posisyon, ng statement yung Palasyo Malacanang. Kasi kalalabas pa lang itong balita. Yan o. 9 o'clock in the morning, 9:16 a.m. Ginamit yung statement ni Yussi Castro para i-justify yung interim release. Wala niyang kontra yung Philippine government. Wala man pong papel yung Philippine government sa pagkontra or pagpabor. Hindi man po parte ng kaso. Ang pwedeng kumontra niyan mga kababayan, siyempre, yung abogado, yung prosecution. Ginagamit po sa propaganda nila. Tapos ito na yung pinapakalat ng mga minions. Cebu, flash report. Breaking news, APRRD granted interim release. Advance mag-isipaw. Pagkalat agad po ng fake news yung mga minions ni Digong. Nag-apply pa lang, release na agad. May ganon, plus report. Yan Tapos sabayan post nito. Wala man sinasabing na-release na. Ayan This agreement is proffered by counsel who was formerly instructed by Mr. Duterte to do all possible to ensure his interim release in the full understanding that it will apply to any conditions for interim release, a possibility now contemplated without objection by the Philippine government, by the government of the Republic of the Philippines, which surrendered Mr. Duterte to the International Criminal Court. Contemplated pa lang, without objection, in possibility of interim release. Pagkatapos, ito na agad ang kanilang breaking news. Granted na daw. Nabubuhay talaga sila po mga kababayan sa fake news. Pabrika ng fake news po. Ang source daw si Alvin, yung kanilang Alvin in Tourism page. Yung kanilang vlogger doon sa Dahig. Naniwala naman agad yung mga minions. Good news niya for us. Sabi ng isa rito. Di man siya i-release pa. This is just a decision that states nga ang Philippine government has no objection to him being granted interim release, and even if he was going to be granted interim release, it is number one, temporary, pending sa decision sa kaso into not to the Philippines but another host country nga part sa ICC. Sabi ni Franco Nino Cortez, he has not yet been granted. Read the document properly. It was a merely filing by Kaufman. The ICC has yet to decide on it. Reading comprehension, pod ta ginagmay. Inassume na nila. Kaya lagi pong laging hindi natutuloy kasi assuming. Hindi pa nangyayari, inassume na. Yan nagkakagulo sila. Not yet, as per Attorney Kaufman, no decision yet. Yan praise the Lord, hallelujah. Onya nata magto na ana. God is good. Praise the Lord Almighty. God bless, Tatay Digong. Final pa lang at inassume ni Kaufman na walang objection yung ating gobyerno. Pagkatapos, pagkaintindi ng mga DDS po, na-release na, granted na. Ganon sila. Ito si Ari Roque. Pakinggan natin. Galit na galit sa pagbisita ng embassy official kay Digong. Pangalawa, ito ang crucial. Alam naman ng embahada na hindi nawawala ng bisita si Tatay Digong. In fact, 4 na beses isang linggo siya'y binibisita ng immediate member of the family. So hindi nila po pwede sabihin na, babay kami nag-aabala lamang dahil baka walang buwibisita kay Tatay Digong. Minsan lamang nawala ng bisita si Tatay Digong ng mga 2 linggo nung merong pumigil sa pagbisita ni Ma'am Hanilet. No? Pero bukod dun sa pagkakataon na yon, hindi po nawawalan ng bisita si Tatay Digong 4 na beses isang linggo at yan po ay immediate members of the family. At nagkaroon na nga sila ng siste kung saan sila ay nagre-rego doon kung sino talagang pupunta sa Dahig para bisitahin si Tatay Digong. Pangalawa, galit na galit kayo, lalo na si Sara, si Pulong, pati na po kayo. Kasi unang-una, kayo po, Ari Roque, hindi kayo pinapahintulutan na magkapasok sa detention cell ni Digong. Bawal doon.
Immediate family lang. Pati nga si Anilet, binawal na pumasok. Kaya kayo galit kasi ipinaintulot ng ICC na mabisita si Digong ng embassy official ng Pilipinas. At ang kinakagalit ninyo, alam namin, kasi nabuking yung defense ninyo na si Digong unfit for trial. May cognitive deficiencies daw. Unfit to stand trial. Kaya binisita. Nag-request yung embassy, tinignan kung kumusta yung kalagayan. Kaya kayo nanggagalaiti. Malamang sa malamang, hindi kasi totoo yung mga sinasabi ninyo na si Digong wala nang maalala. Kasi laging sinasabi ni Sara mismo, pinagmamalaki niya, pinangangalandakan niya, tumawagan niya si Tatay Digong, si FPRRD, nangumusta. Kung may amnesia na, gawa pa noon na tumawag, maalala yung Pilipina. Pati nga yung kwentong love life, tandang-tanda pa ni Digong. Pati yung mga problema dito sa Pilipinas sa flood control. So, yan ang dahilan kung bakit kayo nanggagalaiti. Kasi yung defense ninyo nabasag. Hindi man kasi totoo na hindi na kaya ni Digong na umarap sa trial. Kasi yun ang gusto niyo mangyari. Kasi pag si Digong inarap mo sa trial, aaminin niya yung lahat ng kasalanan. Inamin niya sa Senado, sa Congress. Malamang sa malamang dahil sa kanyang kayabangan, aaminin niya yung lahat niyang ginawa. Kuha niya yung kill. Kaya ayaw nila mga kababayan. Inarap sa trial, ginagamit nilang dahilan na unfit, may cognitive deficiencies para hindi po masintensyahan ng guilty. Ganon, mga kababayan. At itong interim release na nire-request nila, alam na kung ano yung motibo. Sigurado yan, mga kababayan. Kapag pinagbigyan yung interim release, hindi na yan babalik si Digong sa ICC. Hindi na yan may harap. Yan kung magpapaisa yung mga ICC judges. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.